AGV K1S entry-level race-inspired helmet ng AGV with the latest ECE 2206 certification. Dahil race-inspired tong helmet na to, aggressive talaga yung design niya, lalo na yung sa rear spoiler. Halos sawig siya nung Pista GPRR, yung high-end helmet ng AGV na gamit ni Rossi. Wind tunnel tested din talaga siya as per AGV, kaya aerodynamic talaga siya. Hindi talaga pumapaling or may drag yung helmet, tumatagos talaga siya sa headwind. Yung helmet shell niya is high resistance thermoplastic with 2 shell sizes. Intermediate oval pala yung head shape niya. So dapat alam nyo din yung head shape nyo para sa proper fit ng helmet. Yung hati ng shell sizes niya sa Asian fit is yung small, yun yung maliit na shell size. Tapos medium, large, XL, yung mas malaki na shell size na. Although sobrang liit lang din ang difference niya kasi size medium tong sa akin pero hindi ako mukhang alien. Kumbaga proportion pa rin yung shell size niya sa build ko. Full face, single visor siya with 4 level detents with CT position activator for demisting kapag nagfa-fog yung helmet mo or kapag sobrang init, dagdag presko na din. Yung CT position nito, saktong-sakto lang yung gap niya unlike dun sa HJC C10 ko. Masyadong malaki yung gap na minsan nakapasok na yung mga insekto kapag ina-open ko. Madali lang din alisin yung visor niya, pull mo lang pababa yung red tab tapos aangat na agad siya. Sa pagbalik naman, tatapat mo lang sa full open tapos press mo lang siya pababa. Pinlock ready na din yung visor niya which is sold separately. Pinlock yung kinakabit sa loob ng visor para hindi mag-fog kapag umuulan or malamig yung panahon. 190 degrees field of view yung tinatawag nila na ultra vision, meaning mas malawak yung sa sides niya. Okay naman yung quality ng visor, medyo makapal din siya saka walang distortion. Sa ventilation naman, meron siya dalawa dito sa baba na front vents na nasa loob yung activator niya para ma-open and close mo. Tapos yung chin curtain niya, may slot siya para mapasok mo yung daliri mo. Meron din siyang breath guard para hindi mabilis mag-fog. Sa top vents naman, 3 din, isa sa gitna at saka 2 sa tabi niya. Tapos yung hangin na pumapasok sa top vents, dediretso palabas sa exhaust vents, yung sabay built-in na spoiler. Safety certifications naman, meron siyang ICC sticker na mandatory sa Pinas, DOT yung sa US. ECE 2206 approved siya which is yung latest na mas extensive or mas mahigpit na testing ng ECE ngayon. 2205 yung dati na isang fixed point lang na binabagsak yung helmet sa testing. Sa 2206 mas strict na talaga kasi may angular rotation na din tapos merong random drop test. Halos comparable na nga yung testing niya sa FIM, meaning kapag mahinang klase yung helmet hindi talaga siya papasa sa 2206 testing. Chin strap niya is double D-ring, mas matagal ikabit compared sa ratchet type pero wala talagang kawala kapag ka double D-ring. Chin curtain niya is removable na medyo mahirap siyang alisin. Cheek pads removable din tapos one piece construction siya kasama yung neck roll. Pwede rin siya sa mga gumagamit ng salamin or yung mga prescription glasses. Crown pads removable din para malalaban mo kapag medyo amoy mandirigma na. Yung tabs niya sa bandang noon, hindi ko naman ramdam mo. Wala naman siyang pressure points. Solid din yung pagkakagawa nito tsaka yung material niya. Quality feel talaga. Yung loob naman ng helmet, makikita nyo yung mga air passages. Yung mga butas na yan, dyan pumapasok at lumalabas yung hangin. Tapos meron din siyang sticker na merong manufacture date tsaka other infos. Meron din siyang speaker cutouts for intercom systems. Malalim siya kaya pwede mo siyang salpakan ng mga makakapal na speakers. Ito yung pinakamalalim na speaker packet sa mga nagamit ko na helmets. Aegis Q8 pala yung gamit ko dito na intercom system. Kinabitan ko na din pala siya ng chin mount na helmet specific, although pang K1 talaga to pero sakto naman yung fit niya sa K1S kasi same lang yung design or korte nito sa kabitan ng chin mount. Ikot-ikot lang kami dito sa may New Clark City ni Obia, yung kasama si Obia. Ilang beses ko na ding nagamit tong helmet pagka lumalabas kami ni OBR, so medyo na break in ko na siya. Kumbaga yung fit niya ngayon di na sobrang sikip kagaya nung unang gamit ko sa kanya. Ganun kasi talaga sa una yung mga helmet, lalo pagka yung saktong-sakto yung fit sa'yo, medyo masikip talaga siya na kailangan pang humulma ng ulo mo, maghuhulma pa yan sa paddings para maging komportable. Kaya kailangan mo rin talaga siyang i-break in kapag bagong bili mo yung helmet. Sa ngayon medyo masikip pa rin yung pisngi niya pero in time mabe-break in ko din to ng maayos na mas komportable na yung fit sa akin. Ganun nga yung mas maganda, yung masikip talaga sa pisngi. Speaking of proper fit, dapat yung helmet nyo isakto talaga yung size, pati yung nga yung head shape nyo dapat same ng head shape ng helmet na bibilin nyo. Tapos yung proper fit dapat pag gumaganyan ka, hindi pumapaling-paling yung helmet or hindi parang nawawala sa position. Tapos pag inangat-angat mo na ganyan, dapat hindi siya may slide pababa. Ito,
parang kapit lang yung paddings niya. Tapos yung dito sa tuktok dapat hindi papasok yung dalawang daliri niya pag ginanyan niya. Ayun yung proper fit ng helmet. Yung field of view naman niya, yung extra na malaki dito, 190 degrees. Maganda talaga siya, parang kagaya nga din ng helmet ko na HJC C10. Enlarged field of view din yun dito eh. Parang same lang sila nung vision sa gilid. Parang may extra ka dito na mas kita mo compared dun sa mga helmet na nagamit ko dati. Maganda yun kasi mas malawak yung peripheral vision mo, kumbaga mas kita mo. Or pag mag-shoulder check ka na ganyan, hindi mo na kailangan lumingon ng sobra para lang makita mo yung sa blind spot mo. Kasi meron na siyang extra dito nga na mas kita mo siya na ganon. Yung sa fogging naman, na testing namin to din na gabi, nagpo-fog siya kapag ka nakasara yung vents dito sa harap. Ito, yung dalawang front vents na activated dito sa loob. Pagka nakatigil lang ha. Pero pwede mo naman nga i-open yung city position dito. Kaya lang hindi ko ma-access ngayon gawa ng nakaharang yung camera ko. Pagka in-open mo yan, nadidimis din talaga siya. Tapos yun nga, itong front vents, kapag ka nakasara lang, kaya lang siya nagpa-fog. Kapag ka nakahinto ka na gabi or malamig. Pero kapag ka umuulan, di pa namin na-test ni Over kasi bago pa lang ngayong helmet. Yung weight naman niya, parang mas magaan pa siya sa sa HJC C10 ko. Kasi yung HJC C10 is 1,500 grams. Ito, sa size medium, na mas malaki yung shell size compared dun sa small na Asian Fit, 1,580. Pero hindi ko ramdam yung bigat niya talaga, promise. Hindi ko alam kung dahil dun sa korte ng helmet na mas maganda yung fitting niya, mas maganda yung position na halos hindi ramdam ng ulo mo yung weight niya, parang ganon. Sa aerodynamics na din kasi nga wind tunnel tested. Pansin ko talaga na walang drag yung helmet kahit mabilis yung takbo. Yan, testing natin sa high speed naman. Takbo tayo ng mga 100. Yan, hindi ko ramdam yung drag ng helmet, parang tumatagos talaga siya. Kasi nga wind tunnel tested. Maganda yung flow ng hangin. Yan, ramdam sa katawan ko yung palo ng hangin, pero sa helmet parang wala. Yan, takbo natin 108. 108, 109. Hindi ko ramdam talaga. Ang galing ng aerodynamic nitong helmet na to. Tuloy lang natin sa high speed para matest natin. Takbo tayo na nasa 100. Wala siyang whistling sound, yung wind noise. Naka-open lahat ng vents dito. Wala akong naririnig na kakaibang whistling sound. Pag tumatagilid ako ng ganyan, walang whistling sound. Pero factor din talaga yung proper fitting ng helmet kapag sakto sa inyo yung size. Dapat ganun talaga, wala kayong mararamdaman na masyadong ingay. Parang kasing tahimik lang din siya nung HJC ko. Pero yun, ramdam ko yung drag nung hangin pagka ganito kasi nga hindi siya ganun ka-aerodynamic. Kaya nito talaga na parang racing helmet na talaga siya. Yung aerodynamics ng design ng shell niya. Takbo tayo ng 110. Wala siyang whistling sound. Parang normal lang yung takbo. Tapos hindi rin siya ganun kaingay, sakto lang. Sa ventilation naman, kung presko ba siya, ramdam ko yung pasok ng hangin dito. Sa high speed, mapa low speed or high speed, mapasok talaga sa vents yung hangin. Parang may malamig sa bumbunan mo. Tapos lumalabas sa likod. Yung dalawang vents dito sa harapan, ramdam ko din talaga parang doon sa may ibabaw ng nguso o sa gitna ng ilong, andun nagpapasok yung hangin. Naramdaman mo na may malamig na hangin na pumapasok. Basta naka-open yung vents. Okay yung ventilation niya, presko talaga tong helmet na to. Tapos pwede mo pang i-crack open yung city position para mas may makapasok pa yung hangin. Pero ito nga sa akin, may harang na action cam kaya hindi ko maiaangat na ganun. Sa presyo naman niya na 12,000 plus, medyo may kamahalan siya kasi AGV, alam naman natin AGV is a reputable brand talaga yan. Ito nga yung entry level helmet nila, kumbaga ito yung pinakamura talaga na helmet. Yung mga ibang helmet lineup nila mas mahal na talaga. Expected na natin yan, yung price na ganyan sa entry level helmet pa lang nila kasi AGV is AGV talaga. Pero hindi naman sila nag-skimp out sa quality ng helmet, talagang premium talaga yung quality. Maramdaman mo naman tsaka makikita mo yung quality niya talaga, hindi itinipid. Yung monocolors niya, ganun yung presyo, nasa 13k. Tapos kung gusto nyo na yung merong mga design, nasa 16,000 or mas mahal siya ng 3k. Ang masasuggest ko na lang kung naghahanap kayo ng bagong helmet ngayon is check nyo yung safety certification. Yung binanggit ko nga nung una, yung certification niya na ECE 2206. Mas okay kung merong ganong certification yung bibili nyo na helmet kasi nga extensive na talaga siya yung testing niya, kaya alam nyo na safe yung helmet na bibilin nyo. Para pala malaman nyo kung legit yung ECE testing ng helmet, meron kayong makikita dyan sa helmet mismo. Ito ang nakalagay dito sa akin ay E3. Yung sa HJC C10 ko is E1. Ito yung nakita ko ng mga lugar in relation dun sa code na yon. Itong AGV helmet na to, yung ECE testing niya is sa Italy. Yung HJC C10 naman is parang Germany yata. E1 yun eh. Tapos syempre sa pagpili nyo ng brand, syempre piliin nyo yung reputable na brands talaga. Kami ni OBR, ang pinipili namin na brands is yung ginagamit sa MotoGP. Ito, AGV.
gamit to ni Valentino Rossi. Tapos yung HJC naman, Fabio Quartararo, siya gumagamit nun. Yung dati kong helmet na Scorpion, may gumagamit din na racer na, nakalimutan ko ng pangalan. Kasi yung mga racer na yan, binavalue talaga nila yung safety nila. Kaya hindi sila basta-basta gagamit or magpo-promote ng helmet brand na alam nila na hindi safe. Dun sila sa reputable brand talaga na alam nila na maliligtas or may proper testing na tested talaga para sa safety nila. Kasi nga, high speed yan eh, high speed racing. Ito palang helmet na to is nabili namin ng Black Friday sale ni Obiara. So 20% off to. So almost 10,000, parang ganun, less than 10,000 yata. Tapos bumili na rin ako nito ng gloves. Ayan, ito, common eh na gloves. Parang nakalibre na ako ng gloves sa kung yung SRP price na 13,000. Kasi ito nasa 2K to eh, 2K plus 2.3 yata. Ganda no, common eh. So yun yung testing natin sa AGV K1S na 2206 approved na helmet. Bye bye.